Shit! Malakas na mura ni Magnus habang sapu-sapo ang tagiliran niyang may tama ng bala. Palingon-lingon siya habang paika-ikang naglalakad para makatakas sa mga lalaking humahabol sa kanya. Dam! Lintik talagang walang ganti. Malakas na hasik niya. Pakiramdam niya, namamanhid na ang kaliwang hita niya dahil sa balang nakabaon din doon. Nakaramdam na rin siya ng pagkahilo dahil na rin sa maraming dugong lumabas sa katawan niya. Maliwanag pa ang paligid pero wala man lang nakapansin na may sugat siya. Nakasuot kasi siya ng itim na damit na pinarisan pa ng leather jacket. Kailangan matanggal na agad ang bala sa katawan ko dahil kung hindi, paniguradong mauubusan ako ng dugo. Anya habang iniinda ang sakit at kirot na nararamdaman niya. Ipinagpatuloy niya lang ang paglalakad. Medyo distansya ang mga kabahayan sa lugar kung saan siya napadpad. Maaliwalas yon sa paningin niya dahil na rin sa mga halaman at mga bulaklak sa kapaligiran. Nahulog pa yata ang cellphone ko. Paano ko matatawagan ng mga kaibigan ko ngayon? Anya sa naiinis na boses. Napadpad siya sa isang maliit na bahay na napapaligiran ng mga gulay at bulaklak. Hindi niya alam kung bakit hindi man lang siya nag-alinlangan na pumasok. Nagulat pa siya nung una dahil bumukas ito kaagad. Pero sa kasamaang palad, pagpasok niya pa lang sa maliit na bahay, bigla na lang nagdilim ang paningin niya at bigla siyang tumumba. Sa kabilang banda naman, malapad ang ngiti ni Lucy dahil naubos sa mga gulay na paninda niya sa palengke. Masarap na naman ang ulam ko ngayong gabi. Anya habang nakangiti. Pakanta-kanta pa ito habang papasok sa bahay niya. Bit-bit ang basket niyang naglalaman ng karning binili para sa hapunan. Pero agad din siyang natigilan at bahagyang nagtaka kung bakit nakabukas ang pintuan ng kanyang bahay. Teka, nakalimutan ko bang ilak ang pintuan kanina? Pagtatanong niya sa sarili at agad na pinihit yun at pumasok. Pero biglang nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isang lalaki nakahandusay sa sahig. Bigla siyang nataranta. Hindi alam ang gagawin. Teka, sino ka? Hoy! Gising ka pa ba? Bakit ka pumasok sa bahay ko? Lusing na magnanakaw ka, no? Gusto mong magnakaw pero wala kang manakaw. Malakas na sigaw niya habang marahang binundol sa kanyang paa ang walang malay na si Magnus. Kumunot ang noo ni Lucy dahil hindi ito gumagalaw. Gusto niyang tadyakan ng lalaki. Pero bigla siyang natigilan nang makita ang pulang likido sa kanyang makintab na sahig na yari pa sa tabla. Teka, dugo ba yan? Kinakabahang tanong niya sa sarili. Pero hindi pa rin ito gumagalaw kaya agad niya itong sinuri. Pero gayon na lang ang pagkagulat niya nang makita ang damit nitong halos paliguan na ng dugo. Ay Diyos ko, Mister, gising! Ano bang nangyari sa'yo? Kinakabahang niya habang marahang niyog-yog ang estrangherong lalaki. Bigla itong umungol kaya napaatras siya sa gulat. Doon niya lang naaninag ang mukha nito. Pinakatitigan niya ito ng mabuti. Hindi sapat ang salitang gwapo lang nang mapagmasdan niya sa malapitan ng mukha nito. Mukha kasi itong Greek god dahil sa balbas nito sa mukha. Idagdag pa ang matangos nitong ilong at makakapal na kilay. Pero ang mga labi nito ay namumutla na. Kaya marahan niyang tinampal ang pisngi nito. Mister, gising ka pa ba? Diyos ko, anong gagawin ko? Teka! Ihingi lang ako ng tulong para madala ka sa hospital. Natatarantang aniya dito at akmang tatayo na sana pero nagulat siya dahil bigla nitong hinawakan ng kamay niya. Kaya daglian siyang napalingon sa lalaki. Nakapikit pa rin ito pero bahagya ng gumagalaw ang ulo. No, wag mo kong dalhin sa hospital. Please, tulungan mo kong tanggalin ang balas sa tagiliran ko. Dagdag pa nito na ikinalaki ng kanyang mata. What? No way! I am not a doctor, mister. Paano kung imbis na gumaling ka, mas lalo ka lang mapahamak? Kinakabahan, nasagot niya sa lalaki. Pero nagulat siya dahil bigla nitong hinagilap ang kamay niya at mariin itong hinawakan. Bigla siyang nahabag nang maramdaman niya ang malamig nitong kamay. Please, I'm begging you, miss. Sundin mo lang ang sasabihin ko sa'yo. Wala na tayong oras. Baka tuluyan na ako mawalan ng dugo sa katawan. Mas lalong binundol sa kaba ang dibdib ni Lucy dahil sa sinabi nito. Nakakainis naman.
Bakit kasi ayaw mo magpa-hospital? Nananahimik yung buhay ko dito, bigla mo na lang ginulo. Mangiyak-ngiyak na siya sa harap ng lalaki. Hindi na ito nagsalita pa. Sa halip, umungol na lang ito habang kunot na kunot ang noo. Marahil dinaramdam nito ang matinding sakit sa katawan. Bigla naman siyang naawa sa lalaki kaya agad niyang hinaplos ang mukha nito. Huwag kang matulog, mister, ha? Sige na, gagawin ko na ang iuutos mo. Ano bang dapat kong gawin? Kinakabahang tanong niya dito. Narinig niya ang paghinga nito ng maluwag kaya bigla siyang naawa sa lalaki. Puller, kumuha ka ng puller. Alcohol at bulak. Hurry up, bago pa ako makatulog. Anito na ikinatayo niyang bigla. Pakuluan mo muna ng tubig ang puller, ha? Pahabol pa nito habang nakapikit pa rin. Tinangwaan niya lang ang lalaki na para bang nakikita siya nito. Mabilis niyang ginawa ang sinabi nito. Ilang minuto lang ang lumipas, agad na siyang bumalik sa gawin ng lalaki. Nandito na, ano nang gagawin ko? Hubarin mo ang damit ko, maging ang pants ko, dahil may tama din ang bala ang hita ko. Biglang nanlaki ang mata ni Lucy dahil sa narinig niya. Bala? May tama ka ng bala? Nauutal na tanong niya sa lalaki. We don't have enough time, miss. Kailangan mo nang matanggal ang bala sa tagiliran ko. Hurry up before it's too late. Kaya kahit nanginginig ang kamay niya dahil sa takot, sinunod niya pa rin ang sinabi nito. Hindi niya na pinagtuunan pa ng pansin ang katawan nitong malapandisal dahil ang utak niya wala na sa tamang wisyo. Ngayon, ano nang gagawin ko, mister? Linisin mo muna ng bulak ang sugat ko bago mo hanapin ang balang nakabaon sa tagiliran ko gamit ang puller. Nahihirapang sambit nito na mas lalo niyang ikinagulat. Pero masasaktan ka dahil wala naman tayong pangpamanhid. Mariin at halos pasigaw na sabi niya dito. I don't care. Just do what I said. Nahihirapan itong singhal sa kanya. Kahit nanginginig ang kamay ni Lucy, ginawa niya pa rin ang lahat kahit maging siya ay nahihirapan. Kitang-kita niya kung paano nagpipigil itong hindi makasigaw. Halos pumuputok na rin ang mga ugat nito sa noo at leeg marahil sa sakit na nararamdaman nito sa tuwing hinihimay-himay niya ang sugat nito. Dumaan ng halos mahigit isang oras. Natapos na rin ang ginagawa niya. Nagtagumpay siyang makuha ang bala sa dalawa nitong sugat. Pagkatapos niya ring mabunot ang bala sa may hita nito, tuluyan nang nawala ng malay ang lalaki. Sa wakas, natapos ko na ring tahiin ang sugat mo. Diyos ko, anong klaseng problema ba itong ibinigay mo sa akin? Anya, habang hahabol-habol ang hininga. Mabilis niyang pinunasan ng maligamgam na tubig ang katawan ng lalaki. Pagkatapos, kumuha siya ng damit at ito ay binihisan. Lumipas ang buong gabi na hindi pa rin nagigising ang estrangherong lalaki. Binalot na siya ng kaba dahil baka mapano ito. Pagkagising ay ang lalaki kaagad ang pinuntahan niya. Nakahiga pa rin ito sa sahig ng walang malay. Nilagyan niya lang ito ng unan at kumot. Ang gwapo mo pala kapag natititigan. Ngayon ko lang naaninag ng husto ang mukha mo. Bulong niya habang may maliit na ngiti sa labi habang pinagmamasdan ang mahimbing na natutulog na si Magnus. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ang labi nitong bumalik na sa totoong kulay. Magluluto na muna ako para makakain ka kaagad paggising mo. At agad na nagtungo sa kusina para magluto. Kinakausap niya ang lalaki kahit alam niyang wala pa rin itong malay. Agad nga siyang nagluto. Pinili niyang magluto ng sinabawang manok para makahigop ng sabaw ang lalaki pagkagising. Yun ang nabili niya kahapon para sana sa kanyang hapunan. Pero hindi na siya nakapagluto pa dahil nga sa nangyari. Ayan, tapos na. Anya habang inayos ang mesa. Mabilis siyang pumihit para sana puntahan ng lalaki kung gising na ba ito. Pero gayon na lang ang pagkagulat niya nang makita itong nakatayo habang nakasandig sa hamba ng pintuan papasok sa kanyang maliit na kusina. Walang emosyon ang mukha nito habang nakatingin sa kanya ng diretsyo. Hindi niya tuloy alam kung ano ang ire-react niya. Gising ka na pala? Nauutal naan niya dito pero wala pa ring emosyon ng mukha ng lalaki. Bigla siyang kinabahan dahil sa uri ng mga titig nito sa kanya. Pakiramdam niya, sinuri nito ang buo niyang pagkatao. Dahan-dahan siyang lumapit dito kahit na kinakabahan pa. Okay na ba ang sugat mo? Tinignan lang siya ng lalaki
at walang kahit na anong sinabi. Nakakailang ang mga titig na iyon, kaya nilibang na lang niya ang sarili sa pag-aasikaso sa kusina bago muling kausapin ng lalaki. Halika, kumain ka na muna, baka nagugutom ka na, para kahit paano bumalik ka agad ang lakas mo. Ang dami pa namang dugo na nawala sa katawan mo kahapon, hindi ko tuloy alam kung paano mo yun kinaya. Mahaba at walang pakailam niyang daldal dito. Mabilis niya itong hinawakan sa braso at inalalayan sa paglalakad. Naramdaman niya pa ang pagkagulat nito dahil sa ginawa niyang paglapit dito. Pero hindi niya na pinansin pa yun dahil mas mahalaga ay makakain na ito. Pasensya na kung ito lang ang ulam ha, hindi pa kasi ako nakabili eh. Anya habang nilalagyan ng pagkain ng plato nito. Hindi niya tuloy maiwasan ng mailang dahil nakikita niya mula sa gilid ng mga mata niya na nasa kanya pa rin ang atensyon ng estrangherong lalaki. Kumain ka na, huwag kang mag-alala, hindi ako magtatanong, basta wag mo lang akong sasaktan. Dugtong pa ng dalaga. Hindi ito nagsalita at basta nalang kumain. Hindi niya maiwasan ang lihim na mapangiti dahil nakita niya na magana itong kumain. Mukhang nagustuhan pa nito ang luto niya. Pero sa ilalim ng ngiting yun, hindi niya maiwasan ang mag-alala sa hindi malaman na dahilan. Dahil paano pala kung masamang tao ang tinulungan niya? Pagkatapos ay madadawit pa siya sa gulong meron ito. Hindi na bali, hindi naman siya mukhang masama. Ang gwapo niya nga eh. Humahagik-gik na sambit niya sa isipan at agad na ring kumain. Lumipas ang 1 linggo, nananatili sa pudar niya si Magnus. Yun kasi ang pagpapakilala nito sa kanya. Wala itong ginawa kung hindi ay magpahinga. Walang ibang nakakaalam sa mga kapitbahay niya na may ibang tao sa bahay niya dahil umiiwas din siya sa tsismis. Pero kahit anong gawin niyang pag-iiwas sa mga mata ng mapanghusga, hindi pa rin siya makakalampas. Kamusta ang pakiramdam mo? Hindi na ba masyadong masakit ang sugat mo? Tumango lang ito sa kanya at bahagyang bumuntong hininga. Humithit ito ng yosi at bumaling ulit sa kanya. Bakit ka nga pala mag-isa dito sa bahay mo? Yun ba? Wala na kasi ako mga magulang. Nag-iisa lang din akong anak kaya ganun. Napabaling ito sa gawin niya at katulad ng mga nakaraang araw, nakatitig na naman ito sa mukha niya. Pwede bang wag mo kong titigan ng ganyan? Naiilang kasi ako eh. Tsaka saan ka nga pala nakatira? Baka hinahanap ka na ng pamilya mo ngayon. Hindi ito nagsalita. Sa halip, kumunot lang ang noo nito at ibinaling ang tingin sa mga bulaklak at gulay na tanim niya sa bakuran. Bakit ka ba nagtsatsaga sa ganitong lugar kung pwede ka namang magtrabaho sa kumpanya? Pag-iiba nito sa kanilang usapan. Sa ilang araw kasi nilang magkasama, naikwento niya na rin ang ibang patungkol sa kanyang buhay. Isa na doon ang pagbebenta niya ng mga gulay sa palengke na siya lang din ang nagtatanim. Nag-iwas siya ng tingin dito. Kung pwede lang sana, ayaw niya munang sabihin ng totoo dito kung bakit mas pinili niya ang tumira sa ganitong tahimik na lugar. Pasok na tayo sa loob, magagabi na rin. Pag-iiba ng topic ni Lucy at nauna na itong pumasok sa loob ng bahay. Anong gusto mo nga palang lutuin ko? Pahabol na tanong ng dalaga sa lalaki. Kahit ano na, lahat naman ng luto mo kinakain ko. Seryoso ito pero alam mong totoo. Hindi malaman ni Lucy pero lihim siyang napangiti dahil sa sagot ng lalaki. Siguro ay dahil hindi siya basta-basta nagluluto para kung kanino man. Hindi niya alam kung bakit kinikilig siya sa pasimpleng sagot ng lalaking ito na nasa loob ng kanyang bahay. Hindi niya ito ganun kakilala, pero alam mo at madadama mong hindi ito nambobola. Minsan lang itong magsalita, pero lahat naman ng mga sinasabi nito ay para sa dalaga may ibig sabihin. Oo nga pala, hindi naman sa pinapalayas kita ha. Wala ka bang balak na umuwi sa inyo? Tutal magaling naman na yung sugat mo eh. Baka kasi nag-aalala na ang pamilya mo sa'yo ngayon. Pag-iiba niya sa usapan habang naghihiwa ng mga pangsahog sa kanyang lulutuin. Bigla tuloy siyang kinabahan dahil biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Magnus. So pinapalayas mo na nga ako. Don't worry, babayaran ko ang pagtulong mo sa akin. Bigyan mo lang ako ng ilang araw para tuluyang gumaling ang mga sugat ko. Naku hindi, sabi ko na nga ba iba ang pagkakaintindi mo eh. Hindi naman sa ganun, syempre nag-aalala din ako sa pamilya mo.
Tsaka hindi ko naman kailangan ng pera mo eh. Sapat na sa akin na matulungan ka. Tsaka pwede bang wag mo kong titigan ng ganyan? Nakakailang ka naman eh. Pagpaprangka niya dito habang nakasimangot. Bakit? Ano bang meron sa tingin ko? Di ka pa naman natutunaw, di ba? Hindi lang ako sanay. Pag ako ang kasama mo, masanay ka na. Ha? Bakit naman? Naghihintay pa siya sa isasagot ng binata. Pero nadismaya siya nang bahagyang nakita niyang nagkibit balikat na lang ang lalaki sa tanong na yun. Inaasahan niya sanang magkakaroon pa sila ng mahaba-habang huntahan pero hindi na niya nagawa pa. Kaya imbis na mailang, agad niya na lang tinapos ang ginagawa niya. Kaya hindi niya na nakita ang maliit na ngiti na sumilay sa mga labi ng estranghero. Mabilis na dumaan pa ang mga oras. Tahimik ang gabi. Tulog na tulog si Lucy nang bigla na lang siyang napabalikwas ng bangon nang makarinig siya ng mga kaluskos mula sa labas ng pintuan. Ano yun? May magnanakaw yata. Kinakabahan niyang wika. Madilim ang paligid dahil pinatay niya ang ilaw. Tanging ang mga kaluskos sa labas ng pintuan ang naririnig niya mula sa labas na para bang pilit nitong binubuksan ng pintuan. Bigla siyang nanginig sa sobrang takot at akmang magsasalita na sana siya para tanungin kung may tao ba sa labas, pero nagulat si Lucy dahil bigla na lamang may tumakip sa bibig niya. Shh! Don't make a noise. Pumasok ka sa loob ng kwarto. Mahina, subalit mariin na wika ni Magnus sa kanya. Pero paano ka? Baka mapahamak ka lang kung magnanakaw man ang gustong pumasok. May sugat ka pa, Magnus. I can handle myself, Lucy. Kaya sige na, pumasok ka na. Oo, mag-iingat ka please. Huling sinabi niya dito habang nagmamadaling pumasok sa kanyang kwarto. Mula sa loob ng kwarto, rinig na rinig niya ang pagbukas ng pintuan. Kasunod nun ay ang bulong-bulungan ng mga lalaki. Napatakip siya sa kanyang bibig dahil sa takot at kabang nararamdaman niya. Gusto niyang sumigaw para kung sakaling marinig man sila ng mga kalapitbahay, masakululuhan agad sila. Pero hindi niya rin magawa dahil nag-aalala siya para kay Magnus. Naiiyak na si Lucy sa pag-aalala. Pero agad ding napasinghap sa gulat nang makarinig siya ng mga kalabugan mula sa sala. Rinig na rinig pa niya ang mga igik ng kung sino man na halatang nasasaktan. Hindi niya na napigilan ang sarili. Agad siyang lumabas sa kwarto dahil nag-aalala siya para sa lalaki. Pero pagbukas ng pinto, para siyang natuod sa kinatatayuan habang pinagmamasdan ng tatlong mga lalaki na kabulagta sa sahig at wala ng malay. Pinatay mo ba sila? Nanginginig na tanong niya sa lalaki habang nakatitig pa rin sa mga nakahandusay. No, nawalan lang sila ng malay. Hindi ko pa sila kailangang patayin dahil may gusto pa akong malaman sa kanila. Pagkatapos, inisa-isang ginapos ang tatlong mga lalaki. Tatawag na ba ako ng mga pulis, Magnus? No need, Lucy. Dahil hindi sila narito para magnakaw. Ikaw talaga ang sadya nila. Bigla na namang tumambol ang kaba niya sa dibdib dahil sa sinabi ni Magnus. Pero bakit? Anong kailangan nila sa akin? Hindi niya na napigilan ng mapaiyak. Napaupo siya sa upuan na yari sa kawayan. Tumitig sa kanya ng mariin si Magnus. May tinataguan ka bang tao, Lucy? Mariing wika nito na ikinaputla ng mukha niya. Bigla siyang nanginig at napahagulgol. Bigla namang nag-alala si Magnus sa kanya. Kaya nilapitan siya nito at niyakap. Hey, I'm sorry. Hindi ko intensyon na takutin ka. Narinig ko kasi sa kanila kanina na kinakailangan ka na raw nilang dispatchahin agad-agad. Dahil pinapahirapan mo raw silang hanapin ka. Hindi agad siya nakapagsalita at mas lalo pang nilukob ng matinding takot. Bigla kasing bumalik sa alaala niya ang nangyari, halos 1 taon na ang nakalipas. Umiyak lang siya ng umiyak sa dibdib ni Magnus at naramdaman naman niya ang banayad na haplos ni Magnus sa buhok niya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at bahagyang kumalas sa pagkakaakap mula sa binata. Nakita niyang nakatitig ito sa kanya, kaya nasilayan niyang muli ang gwapo nitong muka. Agad niyang iniiwas ang tingin niya nang magtama ang mga mata nila ng binata. Ilang oras pa siyang naghintay at nagmuni-muni sa loob ng kanyang kwarto. Makailang buntong hininga na rin ang ginawa niya para maibsan ang kaba ng dalaga. Natatakot siyang makaharap ang lalaking sumugod para saktan siya. Para siyang inaapuyan sa pagkakaupo. Kahit anong iwas niya, binabalikan pa din si Lucy ng kanyang nakaraan. Okay ka lang? Gising na sila, halika.
Baka kilala mo ang mga lalaking yan. Dinala nga siya nito sa sala. Pagkalabas nila sa sala, ang nakakatakot na mga ngisi ng 3 lalaki ang bumungad sa kanya. Pero hindi nakapagsalita ang mga ito dahil binusala ni Magnus ang kanilang mga bibig. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Galit at may halong takot na tanong niya sa mga ito. Lumapit si Magnus sa isang lalaki at tinanggalan ito ng busal. Galit na dumura ito at matalim silang tinignan na mas nagtagal sa kanya. Pinapahirapan mo pa kaming hayop ka. Dito ka lang pala nagtatago. Galit na singhal nito sa dalaga. Sino ba kayo? Ano bang atraso ko sa inyo? Wala naman akong ginawa sa inyo na hindi ko nga kayo kilala. Umiiyak na ang dalaga pero mas ngumisi lang ng nakakatakot ang lalaki. Pagkatapos, hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Sa amin wala, pero kay bossing meron. Nakangisi pa nitong wika, pero nagulat si Lucy dahil biglang nilapitan ni Magnus ang lalaki at mariing pinisil sa baba. Sinong nagutos sa inyo? Mariin at mapanganib na tanong nito sa lalaki. Pero imbis na sagutin nito si Magnus, inisihan lang ito ng lalaki. At akmang duduraan, kaya isang malakas na suntok ang inabot nito na siya namang ikinagulat niya. I can kill you now if I want to. Hindi niyo ako kilala kaya wag niyo akong galitin. Iba ako kung magalit. Kaya kong hanapin ang buong pamilya ninyo at isa-isahin sila. Mapanganib na wika nito na siyang ikinaputla ng 3 mga lalaki. Umupo si Magnus sa harap ng mga ito at pinantayan. Tatanungin ko ulit kayo at sasagutin niyo ko ng maayos kung gusto niyo pang mabuhay. Sino ka ba? Hayop ka. Sa oras na makawala kami dito, ikaw ang uunahin namin. Sagot ng mayabang na lalaki. Pero biglang ngumisi si Magnus. Nakakatakot at nakakakilabot. Maging siya ay biglang nagtayuan ng mga balahibo sa katawan niya. Hindi niyo na kailangan pang malaman kung sino ko. Huling pagkakataon. Sino ang nag-utos sa inyo na patayin si Lucy? Kapag hindi kayo sumagot ngayon, siguradong pagsisisihan niyo ang gagawin ko sa pamilya niyo. Kinuha ni Magnus ang telepono niya sa bulsa na ilang araw niya ding hinanap nang palihim sa dinadaanan niya bago napunta sa bahay ni Lucy. Tamang-tama at nakita niya pa ito bago pa man nakuha ng iba. Binuksan niya ito at may hinanap mula rito. Ikaw si Lucio. At tinignan pa niya ng masama ang lalaki. May isang anak, 3 inaasawa at ang isa doon ay buntis pa. Nagtatrabaho bilang isang hitman. Nakatira sa Tondo. May anak na dalaga. Nagmura na ang lalaking hitman dahil mukhang wala na itong pagpipilian. Hindi niyo ako mabibilog. Kilala ko na kayo at alam ko na mga profile niyo. O baka gusto niyong ipakita ko pa sa inyo kung gaano ko kagaling kumilos para malaman niyo kung sino ang kinakalaban niyo. Gigil na wika ni Magnus. So magkaliwanagan tayo. Aamin ba kayo o hindi? Madali naman akong kausap. At itinapat na sa sintido ng lalaki ang baril na nakuha niya sa mga ito. Si Boss Sebastian, siya ang nag-utos sa amin na patayin ng babaeng yan. Kaya pakiusap, huwag mong idamay ang pamilya namin dito. Habang si Lucy naman, biglang nanlamig dahil sa narinig. Bigla siyang natumba dahil hindi niya kinaya ang nalaman. Agad naman siyang sinakluluhan ni Magnus at agad na niyakap. Doon na siya napahagulgol. Hayop siya! Malakas na sigaw niya habang umiiyak. Ano bang kasalanan ko sa kanya? Bakit niya ako pinahihirapan ng ganito? At siya din ang pumatay sa mga magulang mo. Kaya ngayong alam niyo na ang totoo, pakawalan niyo na kami rito. Biglang pumintig ang tenga ni Lucy dahil sa panibagong nalaman. Pero mukhang hindi niya na nakayanan pa ang galit at takot na lumukob sa dibdib at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Nagising na lang si Lucy kinabukasan na nakahiga na sa isang malambot na kama. Napabalikwas siyang muli at agad na iginala ang paningin sa kabuuan ng silid. Nasaan ako? Umikot ang kanyang paningin sa lugar kung nasaan siya ngayon at namangha siya dahil sa ganda at laki ng silid. Maging ang mga gamit mukhang mamahalin. Agad siyang kinabahan nang biglang bumukas ang pinto at iniluwanon ang isang matandang babae. Gising na ho pala kayo, ma'am. May dala ho akong pagkain. At saka ang bilin din ni Sir Magnus. Kung gusto mong maligo ay maligo ka lang. May mga damit daw dyan sa dressing room. Pumili ka lang ng mga damit na gusto mo. Mahaba at magalang na wika ng matanda.
Maraming salamat po, tsaka Lucy na lang ho yung itawag niyo sa akin, Manang. Nasaan ho pala si Magnus? Umalis si Sir Magnus kanina lang, babalik din yun mamaya. Kaya maligo ka na para makakain na rin. Babalik ako mamaya para kunin ang mga pinagkainan mo. Ipinag-uutos din ni Sir na hindi ka pwedeng lumabas ng bahay hanggat wala siya. Ganun po ba? Tsaka kaninong bahay ho pala tumanang? Nandito ka sa mansyon ni Sir Magnus, Lucy. Mansyon? Gulat na tanong niya rito. Tumangulang ito at agad na ring nagpaalam sa kanya. Habang siya naman, naiwang hindi makapaniwala. Mansyon? Ibig sabihin mayaman si Magnus? Tiningnan niya ang buong paligid at humanga siya sa paraan ng pagpili ni Magnus sa mga furniture sa loob ng bahay. Mukhang unique at mamahalin. Una niyang ginawa ay ang maglinis ng katawan. Basta na lang din siyang naghablot ng maisusuot sa closet. Pagkatapos ay agad na kumain. Hindi na muna siya lumabas ng silid. Umupo lang siya sa pinakasulok na lugar at doon isiniksik ang sarili habang umiiyak. Bumalik na naman kasi sa alaala niya ang nangyari. Halos 1 taon na rin ang lumipas. Hayop siya. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang ginawa niya sa mga magulang ko. Galit na sambit niya habang umiiyak. Nakasubsob lang ang mukha niya sa kanya mga tuhod. Iyak siya ng iyak habang inaalala ang gabing nilooban ng bahay nila ng mga masamang lalaki. Kitang-kita niya kung paano patayin ang mga magulang niya sa harapan niya mismo. Maging ang kanila mga kasambahay, hindi pinalampas ng mga ito. Mabuti na lang dahil nakatakas siya bago pa siya mahuli. Hey, what's wrong? Ang boses na iyon ang biglang nagpaangat sa mukha niya. Bumungad sa kanya ang mukha ni Magnus na may bahid na pag-aalala. Are you okay? Bakit ka ba umiiyak? Mabilis siyang tumayo at sinugod ito ng isang mahigpit na yakap. Gusto kong maghiganti, Magnus, pero hindi ko alam kung paano. Natatakot ako dahil baka hindi na magtagal pa ang buhay ko. Ngayong alam na ni Sebastian na buhay pa ako. Umiiyak pa rin itong sambit. Niyakap siya, pabalik ni Magnus. Hindi niya alam kung bakit biglang gumaan ang pakiramdam niya nang makulong siya sa bisig nito. Trust me this time, Lucy. Marami akong connection, kaya gagawa ko ng paraan para maipaghiganti ang mga magulang mo. Mariin itong wika. Tumigas ang mukha nito at tumalim ang mga mata na para bang may pinaguhugutan ito ng galit. Pero mapapahamak ka lang kung makikialam ka, Magnus. Kilala ko ang stepbrother kong yun. Wala siyang sinasanto basta pera at kapangyarihan na ang pag-uusapan. Kaya siguro gusto niya akong patayin para makuha ang kumpanya na pinaghirapan ng pamilya ko. Dugo at pawis ang nilaan ni Daddy sa kumpanyang yun. Pero nawala lang bigla dahil sa ginawa niya sa mga magulang ko. Don't worry. Just leave it to me. I can handle everything, Lucy. At sisiguraduhin kong mababawi mo ang lahat ng kinuha niya mula sa'yo. Tiningala niya ang lalaki habang may pag-aalala sa muka. Bakit mo ba ginagawa to sa akin? Hindi mo naman ako responsibilidad. Mapapahamak ka lang. Gusto ko lang ibalik ang tulong na nagawa mo sa akin. Dahil kung hindi mo ako tinulungan, paniguradong wala na ako rito ngayon. Kaya simula nang makilala kita, naging responsibilidad na rin kita. Kasi ayoko na mapahamak ka. Pero bakit? Naguguluhang tanong niya rito. Gaya nung una, hindi din ito direktang nagsalita. Pero nakita niya ang marahang paglunok nito habang nakatitig sa kanyang mga labi. Bagay na naman na nagpapakaba ng husto sa kanya. Aaminin niyang lihim niya nang nagugustuhan ng lalaki. Sino ba naman kasi ang babaeng hindi magkakagusto sa katulad nitong pinapangarap ng ibang mga kababaihan? Nasa lalaki na kasi ang lahat. Bukod sa mayaman pala ito, sobrang gwapo din at matipuno ang pangangatawan. Damn it. I'm sorry, Lucy, but I can't take it anymore. Mariin itong wika. Akmang magsasalita pa sana si Lucy, pero bigla na lang nanlaki ang mga mata niya nang mabusala ng labi niya ng mga labi ni Magnus. Mariin at mapusok na may kasamang pananabik, habang siya naman ay napatigagal. Magnus, stop it! Nangihinang sambit niya nang maramdaman ng mainit nitong kamay na gumagala sa kanya. Mabilis nitong dinakma ang bagay na iyon sa kanya. Nanggigigil ang binata. Dahil sa pinaghalong kaba at takot ni Lucy, bigla niyang nakagat ang labi nito dahilan upang mapalayo ang lalaki sa kanya. Ouch!
Daing ni Magnus habang nakahawak sa labi. Mabilis na lumayo ang dalaga habang pilit na itinago ang muka. Nahihiya kasi siyang makita nito ang namumulan niyang muka. Bakit mo kasi ginawa yun? Nahihiyang tanong ng dalaga. Pero nagulat na lang siya at napaangat ng tingin sa lalaki nang marinig niya ang paghalakhak nito na bumalot sa buong silid. Nababalo na ba to? Tanong niya sa sarili. Pero ang totoo, ang sarap nung pakinggan sa kanyang tenga. Sa halos mahigit 1 linggo nilang magkasama, ito ang unang beses na narinig niyang tumawa si Magnus. At masaya siya kasi alam niyang dahil iyon sa kanya. Bigla itong lumapit sa kanya at inayos ang suot niyang damit. Pero napatitig siya sa labi ni Magnus na nakagat niya. Bigla itong dumugo, kaya agad niya itong pinahiran gamit ang kamay niya. Naramdaman tuloy niya ang malambot nitong mga labi. Sorry, dumugo pa tuloy ang labi mo. Ikaw naman kasi, bigla ka kasing nanghahalik. Nakabusangot na niya dito, pero sa kaloob-looban niya, kinikilig siya sa mga halik nito. Kasalanan mo, nakakagigil ka kasi. Tara, samahan mo ko sa baba. Nandiyan ang mga kaibigan ko, kaya matutulungan nila tayo tungkol sa kaso mo. Wala kang ibang gagawin kung hindi ang magkwento ng buong pangyayari. Nung pinaslang ang mga magulang mo. May kaibigan din akong attorney sa baba. Siya na ang mag-aayos tungkol sa kumpanya mo. Kaya leave it to me, okay? Parang batang tumangulang si Lucy. Hindi niya alam kung bakit buo ang tiwala niya sa lalaki na kaharap kahit hindi naman niya ito lubos nakakilala. Magkasama nga silang bumaba sa sala at doon niya lang nakita ang kabuuan ng bahay. Dahil sa laki at ganda nito, nagmumukha ng palasyo. Mula sa mamahalin nitong mga chandelier, mga dambuhalang painting na nakasabit sa pader at mga mamahaling gamit sa buong sulok ng mansyon. Sa'yo ba talaga ang bahay na to? Hindi siguradong tanong niya sa lalaki nang marating nila ang sala. Yup, so let's go. Naghihintay na sila sa atin. Wika nito habang hawak-hawak ang kamay niya. Napatingin si Lucy sa pagkakahawak sa kanya pero hindi na ito tumanggi. Pagkarating nga nila sa sala, tumambad agad sa kanila ang mahigit 10 mga lalaki at sa tansya niya halos kaidaran lang ng mga ito si Magnus. Aba, tama ba itong nakikita namin? Biglang sambit ng isang lalaki habang nakatingin sa kanila. Shucks pare, katapusan na ba ng mundo ngayon? Komento naman ng isa pa. Shut up, kung ayaw ninyong pasabugin ko isa-isa ang mga bahay ninyo. Mariing wika ni Magnus nang makalapit sila sa mga ito. Umugong naman ang halakhakan ng mga lalaking nasa harapan nila. Pagkatapos, natahimik din agad nang biglang sinaway ni Magnus sa mga ito. Isa-isang nagpakilala ang mga ito sa kanya at napag-alaman na niyang magkababata at magkaibigan ng mga ito at si Magnus. Kasing bilis ng hangin ng pagbabago ng mood ng mga ito. Kung kanina kasi mukhang mapanukso ang mga lalaki, ngayon naman biglang sumeryoso ang muka at umayos sa pagkakaupo. So, kamusta ang pinapaayos ko sa inyo? Maya-maya ay umpisa ni Magnus. Confirm, si Sebastian at Keegan ay iisa. Siya din ang nag-utos na i-ambush ka, kaya ka napadpad sa lugar nitong si Miss Lucy. Good thing dahil kahit papaano, isang magandang babae ang tumulong sa'yo. Dahil kung nagkataon na sa ibang lugar ka napunta, paniguradong tigok ka na ngayon pre. Naiilang na wika ni Dave. Gulat na gulat siya dahil sa narinig. Wala siyang naiintindihan sa mga nangyayari. Ang kasunod niya lang narinig ay ang malakas na mura ni Magnus sa tabi niya. Okay, isa lang ang dapat ninyong gawin. Hanapin niyo ang lalaking yun at iharap sa amin ni Lucy. Dispatchahin niyo na kung sino man ang magtangkang harangin ng plano. Ikaw naman Drake, alam mo naman kung anong dapat mong gawin. Makahulog ang wika ni Magnus sa kaibigan nitong attorney. Basta ang gawin niyo lang, iharap sa amin ang lalaking yun. Kailangan niyang pagbayaran ng lahat ng kahayupang ginawa niya sa akin at kay Lucy. Mariin ulit nitong wika. Doon nagtatapos ang usapan ng mga ito dahil agad ding nag-alisa ng mga kaibigan ni Magnus. Naiwan na naman silang dalawa sa sala. Paano mo nakilala ang stepbrother ko, Magnus? Maya-maya ay tanong niya dito. Dahil kalaban na ang turingan namin simula pa lang. I know him long time ago. Tingnan mo nga naman kung gaano kaliit ang mundo. Nagkataon pa na siya ang naging stepbrother mo. Wika nito sa kanya
at makahulugan siyang tinitigan. Paano mo nga bang naging stepbrother ang demonyong katulad niya? Curious na tanong nito sa kanya. Anak siya sa labas ng unang asawa ni Daddy. Kaso naghiwalay ang mami niya at si Daddy dahil hindi na nito nakayanan pang ugali ni Tita Marta. At nung nakilala ni Daddy si Mami, hindi siya nagdalawang isip na makipaghiwalay sa asawa niya. Pero sa kasamaang palad, biglang namatay si Tita Marta dahil sa sakit. Kaya galit na galit si Sebastian dahil si Daddy ang sinisisi niya sa nangyari. At nagtagumpay nga siya sa kanyang plano dahil pinatay niya ang mga magulang ko. Mahaba niyang paliwanag sa lalaki. Hindi ito nagsalita at basta na lang nakatitig sa kanya. Pagkatapos, bumuntong hininga ito at tumayo. Don't worry, as long as I'm here next to you, no one can hurt you, Lucy. Bigla itong naglahad ng kamay sa harap niya, kaya agad naman niya iyong tinanggap. Hindi ka muna pwedeng lumabas hanggat hindi pa natatapos ang lahat. Ayoko mapahamak ka. Dito ka lang sa loob ng bahay. Marami ka namang makakausap dito dahil mababait ang mga tao dito. Anito habang hawak-hawak ang kamay niya. Marahan niyang inilibot ang paningin sa paligid. Marami siyang mga kasambahay na nakikita at lahat ng yun napapansin niya na pasimpleng sumusulyap ito sa kanila na may hindi maipaliwanag na ekspresyon sa muka. Bigla tuloy siyang nahiya at akmang tatanggalin ng kamay na nakahawak sa kamay ni Magnus. Don't mind them. Mababait sila at mapagkakatiwalaan. Wika nito at mas lalo pang hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay niya. Saan ba tayo pupunta? Dadalhin kita sa magiging silid mo. Natahimik siya at hinayaan si Magnus kung saan man siya nito dalhin. Umakyat muli sila sa ikalawang palapag. Pagkatapos, pumasok sila sa isang silid doon. Bumungad sa kanya ang malawak na silid. Hindi niya maiwasan ng mapangiti nang makita ang ipinaghalong kulay na pink at puting mga dambuhalang kurtina. Ginawa mo naman akong bata eh. Natatawang Anya habang inililibot ang paningin sa buong sulok. Hindi mo ba nagustuhan? Pwede nating palitan ng mga kurtina. Magsabi ka lang. Ha, hindi. Gustong gusto ko nga eh. Favorite ko talaga ang pinagsamang puti at pink. Kasi yan ang paboritong inilalagay ni Mami dati sa kwarto ko nung bata pa ako. Agap niya kay Magnus. Hindi niya alam kung totoo ba ang nakikita niyang pagkislap sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Sumilay din ang totoong ngiti nito sa mga labi. Hindi pilit at hindi plastic. Nandito na ang lahat ng mga gamit mo. Magsabi ka lang sa akin kung may kailangan ka pa ha. Wika nito na ikinabaling niya sa lalaki. Nakatayo ito sa likuran niya habang nakasuksok ang isang kamay sa suot nitong jeans, habang ang isang kamay ay hawak ang jacket nitong nakasablay sa balikat. Nagmumukha tuloy itong gwapong model sa paningin niya. Paano mo nga pala nalaman na ganito ang gusto kong kulay? Curious na tanong niya dito. Nagkibit balikat ito at umayos sa pagkakatayo. Nakabase lang ako sa nakikita ko sa bahay mo. Bahagya siyang tumango. Pagkatapos ay agad niyang nilapitan ito at niyakap. Naramdaman niya ang bahagyang pag-atras nito dahil sa gulat. Mukhang hindi nito inaasahan ang gagawin niya. Salamat. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Dahil kung hindi ka pa dumating, paniguradong sumunod na ako ngayon sa mga magulang ko na hindi ko man lang sila na ipaghiganti. Gusto niya namang maiyak, lalo pa nang yakapin siya nito pabalik. I told you, I will do everything to protect you, Lucy. At pangako lahat ng nawala sa iyo ay ibabalik ko. Bigyan mo lang ako ng sapat na panahon. Makukuha mo rin ang hustisya sa pagkawala ng mga magulang mo. At sisiguraduhin kong pagbabayaran ni Sebastian ang ginawa niya sa iyo. Dahil na rin siguro sa pinaghalong saya at tuwa, bigla siyang tumingkayad at pinatakan ito ng isang matamis na halik sa mga labi. Ang balak niya, isang simpleng halik lang yun bilang pasasalamat. Pero nagulat siya dahil bigla nitong sinapo ang mukha niya at mas pinalalim pa nito ang halikan. Damn it, Lucy. Ano bang ginawa mo sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Pakiramdam ko, hindi mabubuo ang oras ko kung hindi ko titikman ang labi mo. Namamaos nitong wika. Hindi na siya nakapagsalita nang bigla siya nitong buhatin at dinala sa kama. Nagsimula na ring maglumikot ang mga kamay nito habang humahaplos sa kanya. Tanging ungol lang ang ginawa niya dahil bago iyon sa kanyang pakiramdam. Hindi niya rin alam kung bakit nagkusang gumalaw ang labi niya para labanan ito sa mga halik.
I want you, Lucy. Namamaos nitong sambit sa gitna ng mga labi nila. Hindi na siya nakapagsalita pa sa sinabi nito at ang halik na pinagsaluhan nilang dalawa, biglang nauwi sa pag-iisang katawan na kahit kailan hindi niya inaasahang mangyayari. Nagising siya sa mga bisig ni Magnus. Mahigpit itong nakayakap sa kanya na para bang ayaw siyang mawala sa tabi nito. Lihim siyang napapangiti habang pinagmamasdan ng gwapo nitong muka habang mahimbing sa pagkakatulog. Mukhang napagod ito sa ginawa nila. Tama bang nararamdaman ko sa'yo? Malungkot na anya sa sarili. Ngayon niya lang napagtanto na lihim niya na palang minahal ang lalaki. May takot at pag-aalala siyang nararamdaman dahil hindi malinaw sa kanya ang nararamdaman ni Magnus sa kanya. Ngayon ko lang isusugal ang sarili ko sa lalaking pangalan lang ang alam ko. Kung masaktan man ako sa hinaharap, tatanggapin ko pa rin yun. Ang mahalaga ay ang ngayon nakasama kita. Malungkot na anya sa sarili. Dahan-dahan siyang tumayo para maglinis ng katawan. Napatingin siya sa labas ng mansyon at kitang-kita niya ang madilim na paligid. Dumaan pa ang ilang mga araw at linggo. Maraming nangyari sa kanya sa loob ng mansyon. Kasundo niya na rin ang ibang mga naninilbihan sa mansyon. Marami din siyang nalaman mula kay Magnus. Isa na doon ang pagiging isang mafia boss nito. Kaya doon niya na naiintindihan ng lahat kung bakit marami itong koneksyon. Hey, hindi mo na dapat ginagawa yan. Dapat ngayon nagpapahinga ka na lang sa loob ng silid mo eh. Agad na napaangat ang tingin niya sa lalaking biglang sumulpot sa likuran niya. Agad na sumilay ang matamis niyang ngiti nang makita si Magnus na nakatayo sa likuran niya. Tumayo siya at hinarap ito. Bagot na ako sa loob. Magnus, hayaan mo naman ako dito. Miss ko nang magtanim ng mga gulay at bulaklak. Kaya pagdidiskitahan ko muna itong likuran ng mansyon mo. Bigla naman itong natawa at agad na lumapit sa kanya. Pawis ka na oh. Tumalikod ka nga muna. Tatali ko lang ang buhok mo. Agad nga siyang tumalikod dito. Lihim siyang napapangiti. Dahil kahit walang matatawag na sila, ramdam naman niya ang pagpapahalaga nito sa kanya. Bagay naman na mas lalong nagpalalim sa nararamdaman niyang pagmamahal kay Magnus. Aalis ako ngayon. May gagawin akong importante kasama ang mga kaibigan ko. Hindi ko alam kung makakabalik ba ako kaagad. Wika nito bago siya pinaharap ng lalaki. Matamis itong umiti habang pinunasan ng pawis niya sa noo gamit ang kamay nito. Aayusin ko lang ang lahat, Lucy. Saka ko naman naayusin ang kung ano man ang meron tayo. Konting panahon pa, malapit ko na ring mahuli si Sebastian. Niyakap niya ito ng mahigpit. Hihintayin ko ang araw na yan, Magnus. Malumani na anya dito. Naramdaman niya ang paghalik nito sa buhok niya bago bumitaw sa pagkakayakap sa kanya. Alright, dito ka lang okay? Wag kang lalabas dahil alam mo naman na sobrang delikado. Lalo pa ngayon na alam na ni Sebastian na nandito ka sa poder ko. And don't worry, may mga nagbabantay sa labas ng mansyon. Kaya walang basta-bastang makakapasok dito. Mag-iingat ka ha. Maghihintay ako sa pagbabalik mo. Anya bago ito tumalikod sa kanya para umalis na. Ngumiti ito sa kanya't nagpaalam muli bago tuluyang nawala sa paningin niya. Doon pinakawalan ni Lucy ang mabigat na pagbuntong hininga. Kasabay nun ay ang marahan niyang paghaplos sa tiyan niya. Stay there, baby. Konting panahon na lamang. Malalaman na ng daddy mo ang tungkol sa'yo. Sa ngayon, maghintay na muna tayo ng tamang oras para maipagtapat na natin sa kanya ang totoo. Nakangiting anya habang hinahaplos ang tiyan niya. Noong nakaraang araw niya lang nalaman ang totoo na nagbunga pa lang nangyari sa kanila 1 buwan na ang nakararaan. At aaminin niyang hindi lang 1 beses na may nangyari sa kanila ni Magnus. Nasundan pa iyon ng ilang beses. Dahil hindi na rin naman niya maipagkakaila na hinahanap-hanap na rin niya ang presensya ng lalaki. Ma'am, handa na po ang hapunan. Tawag sa kanya ni Manang Soledad mula sa labas ng silid niya, ang mayordoma ng mansyon. Opo Manang, lalabas na ho ako. Sagot niya naman dito bago tumayo. Pakiramdam niya, kulang ang araw niya dahil hindi niya nakikita si Magnus. Namimiss niya na kasi ang amoy nito. Mukhang ito pa nga ang pinaglilihian niya. 2 araw na rin kasi itong hindi umuuwi, kaya nag-aalala na siya para dito.
Manang, pwede po kayang maglakad-lakad ako sa labas? Lalanghap lang po sana ako ng sariwang hangin. Naku Lucy, alam mo naman na delikado, hindi ka pwedeng lumabas dahil baka magalit si Sir Magnus. Sagot naman ito sa kanya. Sandali lang naman Manang babalik din naman ako kaagad, tsaka magpapasama ako kahit 2 guard. Pakiramdam ko kasi, hindi na ako makahinga dito sa loob. Mahigit 1 buwan na rin akong hindi nakakalabas ng mansyon. Nabuburyong nahuwa ko. Nakasimangot niyang pagpupumilit sa matanda. Gusto niyang matawa dahil napapakamot na lamang ang matanda sa ulo. Mukhang problemado pa ito sa pangungulit niya. Gusto lang naman niyang makalanghap ng sariwang hangin. Lalo na ngayon na may maliit na anghel na nabubuhay sa kanyang sinapupunan. O siya, sige. Ipasasama ko na lamang sa iyo ang driver natin na si Mang Lupe. Bumalik kayo kaagad ha. Huwag kayong lalayo dahil baka biglang umuwi si Sir Magnus. Lahat tayo malalagot. Parang bata namang napapalakpak pa siya dahil sa wakas makakalabas rin siya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad siyang lumabas at ninamnamang malamig na hangin na humahampas sa mukha niya. Naglalakad lang siya habang malalaki ang ngiti sa mga labi. Ngayon niya lang din napansin na wala na palang mga kabahayan malapit sa mansyon ni Magnus. Kung meron man ay medyo may distansya. 30 minutes na ho ma'am, babalik na ho tayo sa loob. Wika ng isang guard na nakasunod sa kanya. Akmang sasagot sana siya pero bigla siyang nagulat dahil biglang may dumating na armadong mga lalaki. Kitang-kita niya kung paano paluin sa ulo ang 2 lalaking kasama niya. Maging si Lupe, malakas na sinikmuraan ng mga ito. Mabilis ang mga pangyayari. Sisigaw na sana siya nang biglang may humampas na matigas na bagay sa kanyang ulo. Ang kasunod niyang naramdaman ay ang pagbagsak niya at tuluyan ng nawalan ng malay. Nagising si Lucy dahil sa isang malakas na sampal. Pagmulat ng mga mata niya, agad na bumungad sa kanya ang lalaking kahit sa panaginip hindi niya gugustuhing makita. Hayop ka! Galit na sigaw niya sa lalaki at akmang susugurin ito pero nagulat siya dahil hindi siya makagalaw. Nakita niya na lang ang sarili na nakagapos na pala sa isang upuan. Pakawalan mo ko! Hayop ka! Malakas na sigaw niya sa lalaki na ngayon nakangisi lang habang tinitignan siya ng mariin. Nakita na rin kitang animal ka. Pinapahirapan mo pa akong halughugin ang buong syudad para lang makita ka. Sa halip, galit na wika nito sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya, kaya bigla siyang nakaramdam ng takot. Lalo pa nang makita niya ang mga lalaking nakapalibot sa kanila at may bitbit na baril. Huwag kang lumapit sa akin na demonyo ka. Ano bang kasalanan ko sa iyo ha? Bakit mo ba ginagawa sa akin to kuya? Itinuring pa kitang kapatid pero napaka-demonyo mo. Sa oras na malaman ito ni Magnus, natitiyak kong papatayin ka niya. Malakas na sigaw niya sa pagmumukha nito pero isang malutong na sampal ang kanyang inabot. Pakiramdam niya, bigla siyang nabingi dahil sa lakas ng pagkakasampal na yun sa kanya. Hindi pa ito nakontento. Mariin itong pinisilang kanyang baba. Sa tingin mo ba may magagawa pa yung Magnus na pinagmamalaki mo? Papatayin na muna kita bago ibigay sa kanya. Nakangisi nitong wika at padarag na binitiwan ng mukha niya. Bigla siyang napaiyak dahil sa takot at kabang nararamdaman. Dati kung nakakatakot lang ang mga titig ni Sebastian, ngayon naman mas lalong nakakakilabot. Tinubuan na ito ng makakapal na balbas. Mukhang matindi ang problema nito dahil napapalibutan na ng itim ang mga mata nito na dati ay hindi niya nakitaan. Tingnan natin kung anong mararamdaman ng animal na yon ngayong nasa kamay ko ng pinakamamahal niyang babae. Wika muli nito, tsaka umupo sa isang upuan at humarap sa kanya. Humithit ng yosi at ibinuga ito sa mukha niya. Dapat pala nung una palang pinatay na kita. Hindi na sana humahantong pa sa ganito na nagkandaletse-letse ang lahat. Pero naduwag ka. Galit na sagot niya sa lalaki habang may nakakainsultong ngisi. Paano kasi mga mukha kayong pera? Dapat lang namamatay si Tita Marta dahil pera lang naman ang habol niya kay Daddy, hindi ba? Nakangisi niyang pang-uudyok pa dito. Biglang umapoy sa galit ang mga mata ni Sebastian habang nakatingin sa kanya. Galit na lumapit ito sa kanya at malakas na hinila ang buhok niya. Aray! Bitiwan mo ang buhok kong hayop ka!
Malakas na sigaw niya habang umiiyak, pero mas lalo lang hinigpitan ni Sebastian ang paghila sa buhok niya. Makinig kang animal ka. Papahirapan na muna kita bago kita patayin at isusunod ko ang lalaking pinagmamalaki mo. Galit na sambit nito at malakas na itinulak ang upuan kaya napasama sa pagbagsak nun. Takot na takot siya, lalo pa nang matamaan ng kung anong matigas na bagay ang tiyan niya. Natatakot siya na baka matamaan ng anak niya. Lumapit muli sa kanya si Sebastian at inayos ang upuan. Iyak lang siya ng iyak dahil sa nararamdamang takot. Bigla na rin siyang nawalan ng pag-asa na mabuhay. Pero ang nakakapanghinayang lang, yun ang hindi niya sinabi sa lalaking mahal niya ang tungkol sa pagbubuntis niya. Ang lakas ng loob ng lalaking yun na makialam. Pagkatapos niyang patayin ang mga tauhan ko, kinuha niya pa ang kumpanya na pinaghihirapan ko. Galit na singhal nito at malakas siya muling sinampal. Doon na siya biglang nawalan ng lakas dahil biglang umikot ang paningin niya. Mukhang ilang minuto na lang, mawawala na siya ng malay. Well, kung sa bagay, maganda ka naman kaya pwede pa kitang pagtiyagaan bago ligpitin. Wika nito habang may nakatagong ngisi sa mga labi. Naramdaman na lang niya ang mukha nitong isinubsob sa leeg niya at marahas siyang hinalikan. Wala siyang magawa kung hindi ay ang sumigaw at magmakaawa sa lalaki. Pero isang nakakakilabot na halakhak ang narinig niya mula dito. Pero agad silang nagulat at natigilan nang bigla na lang umalingaw-ngaw ang mga pagsabog at putukan sa buong paligid, kaya biglang nagkagulo ang lahat. Boss, nandito sila. Nasundan nila tayo. Rinig niyang sigaw ng isang lalaki. Ang malulutong na mura na Sebastian ang tanging naririnig niya. Gusto niyang idilat ang mga mata niya, pero hindi niya na magawa dahil umiikot pa rin ang paningin niya. Hanggang sa bigla siyang nakarinig ng mga putukan at mga yabag sa paligid. Kasabay nun ay ang paglapit sa kanya ng isang lalaki. Amoy pa lang nito, kilalang kilala niya. Damn it, Lucy, wake up! Sigaw nito habang niyuyugyug ang mukha niya. Hindi na siya nakapagsalita pa at lihim na napapaiyak na lamang dahil buong akala niya katapusan na niya. Agad siyang kinalaga ni Magnus. Pagkatapos, mahigpit siya nitong niyakap. Lucy, hey, wake up! Please, wag mo naman akong iwan. Patawad kung nahuli kami ng dating. Pagmamakaawa nito sa kanya na may bahid ng pag-aalala. Pagkatapos ay malakas itong nagmura at nagutos sa kung sino man na wag munang patayin si Sebastian dahil eto mismo ang papatay sa lalaki. Magnus, ang anak natin baka mapano siya. Mahinang wika niya na ikinatigil naman ng lalaki. What? Nauutal na tanong nito sa kanya na mas lalong nagpapaiyak sa kanya. Ang anak natin, natatakot ako. Hindi ito nakapagsalita at basta na lang siyang niyakap ng sobrang higpit. Nandito na siya pare, ikaw nang bahala sa kanya. Biglang wika ni Drake. Kilala niya kasi ang boses nito. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya. Kitang-kita niya si Sebastian na naligo na sa sarili nitong dugo. Putok ang labi at maraming pasa sa muka. Hawakan mo muna si Lucy pare. Ipapatikim ko lang sa animal na yan ang totoong impyerno. Seryosong wika ni Magnus. Agad nga siyang nilapitan ni Drake at inalalayan sa pag-upo. Nakita niya kung paano lapitan ni Magnus si Sebastian at mabilis na sinuntok. Rinig na rinig niya ang mga ungol ni Sebastian dahil sa sakit na nararamdaman nito. Pero wala na siyang natitirang awa dito. Dahil na rin sa mga kasalanan nito sa kanyang magulang. Hindi pa sapat ang batas para sa mga kasalanang nagawa mo. Lalong-lalo na sa babaeng mahal ko. Galit na sigaw ni Magnus at mas lalong pinaulanan ng suntok si Sebastian. Bigla siyang natakot habang pinagmamasdan si Magnus. Ibang-iba ang ekspresyon ng mukha nito sa dating Magnus na nakilala niya. Mapanganib na ito ngayon at sobrang nakakakilabot. Habang si Sebastian naman, tanging ungol lang ang lumalabas sa bibig at nang halos hindi na ito makagalaw dahil sa natamong mga suntok, lumingon si Magnus sa kanya at mataman siyang tinitigan. Ang kanyang nakakatakot na aura ay bigla na lang nanlambot nang mapagmasdan ang mukha niyang nangihina. Ikaw ang magdesisyon, Lucy. Pakakawalan pa ba natin siya o ako mismong tatapos sa buhay niya? Tanong nito sa kanya nang makalapit sa gawin niya. Pagkatapos sa lahat ng mga ginawa niya sa akin, hindi ko siya mapapatawad, Magnus. Kamatahin lang ang tanging parusa sa kagaya niya.
At alam kong doon lang din matatahimik ang kaluluwa ng mga magulang ko. Mariin at may halong puot na wika niya sa lalaki. Tumayo ito ng tuwid at marahang hinaplos ang muka niya. Nakita niya pa ang pagdilim ng muka nito nang mapagmasdan ng mga pasa sa muka niya. Alright, close your eyes, Lucy. Mahinahon itong sambit na agad naman niyang sinunod. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril. Napapiksi siya sa sobrang pagkagulat. Kasunod nun ay ang marinig niya ang pagbagsak ng kung sino. Agad niyang minulat ang mga mata. Gayon na lang ang paghagulgol niya nang makita si Sebastian na nakahandusay sa sahig habang naliligo sa sariling dugo. Calm down, Lucy. Dadalhin kita sa hospital. Wika nito habang natataranta. Damn it, Magnus! There's blood flowing from Lucy's thigh. Biglang sigaw sa isa pang kaibigan ni Magnus. Bigla siyang nataranta. Habang si Magnus naman, nagmura ito ng nagmura habang namumutla ang muka. Hold on, Lucy. I will bring you to the hospital. Agad siya nitong binuhat at patakbong lumabas sa isang abandonadong building kung saan siya dinala ni Sebastian. Si Drake ang nagmaneho habang si Magnus naman nakayakap sa kanya. Damn it, Lucy. Don't sleep. Hang in there, okay? Malakas na sigaw nito habang hinahaplos-saplos ang pisngi niya. Pero hindi niya nakaya ang sakit at pagod na nararamdaman niya. Samahan pa na kanina pa siya nakakaramdam ng gutom. Dumagdag pa ang takot na lumukob sa pagkatao niya dahil sa dugong umaagos mula sa kanyang hita. Huli niyang narinig bago tuluyang nawala ng malay ay ang malakas na mura ni Magnus habang tinatawag ang kanyang pangalan. Nagising si Lucy kinabukasan na nakaramdam ng matinding gutom at pagkauhaw. Tubig, nauuhaw ako. Bigla namang nataranta si Magnus nang marinig ang kanyang boses. God, finally you're awake, Lucy. Tila nakahinga ito ng maluwag nang makita siyang gising na. Agad naman itong nagsali ng tubig sa baso at agad siyang pinainom. Pagkatapos ay tinulungan siya nitong makaupo ng maayos. Ang bata, kamusta ang bata, Magnus? Okay lang ba siya? Nasaan ang doktor? Gusto kong malaman kung okay lang ba ang anak ko. Hey, calm down, Lucy. Baka kung mapano ka pa. Nagulat naman siya dahil biglang bumukas ang pinto at inilwa doon ng mga kaibigan ni Magnus habang may pag-aalala sa muka. What the hell is happening here? Bakit sumigaw si Lucy? Bungad kaagad ni Drake habang naguunahan sa pagpasok ang iba. Nagulat naman si Lucy sa mga ito. Imbis na maiyak, pakiramdam niya, biglang umatras ang luha niya pabalik dahil sa nakikitang itsura ng mga ito. Sabog kasi ang buhok nila at mukhang walang tulog. Anong nangyari sa inyo? Bakit mukha kayong naengkanto? Naguguluhang tanong niya sa mga ito. Nakita naman niya sa itsura ng mga ito na para bang nabunutan ng tinik sa dibdib. Damn it, sa wakas, makakaligo na rin ako. Wika pa ng isa. Makakatulog na rin ako sa kama ko. Pambihirang buhay ito. Wala pa nga akong kain eh. Gutom na ako. Bulalas naman ni Drave. Ha? Hindi pa kayo kumakain? Ni matulog? Saan ba kayo nagpupunta at mukha kayong pinagbagsakan ng langit at lupa? Kunot noong tanong niya sa mga ito. Narinig niya ang sabay-sabay na pag-ismid ng mga lalaki. Kasunod nun ay ang masamang titig na iginawad nito kay Magnus. Tanungin mo yung si Magnus kung anong ginawa niya sa amin. Paniguradong mahabang suyuan na naman to. Mamaya sa asawa ko pag uwi ng bahay. Dahil hindi ako nakauwi kagabi. Nakaismid na wika ni Drake na mas lalong ipinagtataka niya. Lumayas na nga kayo. Hindi ko na kayo kailangan dito. Biglang singhal ni Magnus sa mga kaibigan. Sunod-sunod na murahan naman ang naririnig niya sa mga ito habang ginawaran ng masamang tingin si Magnus. Gago ka pare. Pagkatapos mo kaming gutumin at hindi pa uwiin dahil ayaw mo maiwang mag-isa. Tapos ngayong nagising na si Lucy, basta mo na lang kaming palalayasin. Gago ka talaga. Inis na wika nito at mabilis na lumabas ng kwarto. Lucy, pwede bang pahirapan mo muna ang lalaking yan para sa amin nang makaganti naman kami sa ginawa niyang pagpapahirap sa amin? Wika ni Drake at mabilis na lumabas kasunod pa ang iba. Habang siya naman, hindi alam ang gagawin. Maiinis ba o matatawa sa mga kaibigan ni Magnus? Binalingan niya ng tingin si Magnus sa may gilid. Pero tinaasan lang siya nito ng isang kilay. Pagkatapos, agad nitong hinawakan ng kamay niya at marahang pinisil. Huwag mo na silang pansinin. Nagdadrama lang ang mga yun. Wika nito na ikinailing niya.
Anyway, bakit hindi mo agad sinabi sa akin na buntis ka pala? Paano kung may nangyaring hindi maganda sa anak natin? Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko, Lucy. Nag-iwas agad siya ng tingin sa lalaki. Hindi niya kasi ito kayang tignan sa mga mata. Alam niya kasi na kung nagkataon na may nangyari sa ipinagbubuntis niya, ay siya lang talaga ang sisisihin dahil hindi niya agad sinabi dito ang totoo. Narinig naman niya itong nagbuntong hininga. And I'm sorry. Kasalanan ko ang lahat ng to dahil napabayaan kita. Patawarin mo rin ako dahil nahuli ako ng dating. May mga bagay lang akong personal na inasikaso. Nakampante lang siguro ko kaya hindi ko agad naisip na pwede silang pumasok sa teritoryo ko. Paliwanag nito sa kanya. San ka ba galing? Ilang araw ka ring hindi umuwi. Bala ko sanang gawing sorpresa to sa'yo pero mukhang hindi na mangyayari. Anito habang kakamot-kamot sa batok. Bigla tuloy siyang natawa sa itsura nito. Hinanap ko kasi kung saan nakalibing ang mga magulang mo. Pagkatapos tinulungan ko si Drake sa pag-aasikaso sa kumpanya na magulang mo. Nakuha ko na rin ang dapat na sayo. Kaya magpagaling ka ha. Marami pa tayong dapat na pag-usapan. Pero tsaka na lang kapag nakalabas ka na dito sa hospital dahil baka mabinat ka pa. Bigla siyang naiyak dahil sa narinig niya. Niyakap naman siya ng mahigpit ni Magnus at hinagkan sa noo. Pagkatapos, bigla nitong hinagkan ng tiyan niya. Stay there, buddy. Hihintay ni Daddy ang paglabas mo. At sisiguraduhin kong pupunuin kita ng pagmamahal na hindi ko nararanasan sa aking mga magulang. Puno ng pagmamahal na wika nito sa tapat ng tiyan niya. Nakaramdam naman siya ng lungkot dahil sa narinig. Dahil naikwento nito sa kanya na lumaki si Magnus na walang kinilalang mga magulang. Tanging ang lola lang nito ang nakakasama sa buhay. Lumipas ang 3 araw, nakalabas na rin si Lucy ng hospital. Malaki rin ang ipinagpapasalamat niya dahil mahigpit ang kapit ng bata sa kanyang sinapupunan. Thank you. Malambing niyang wika kay Magnus habang niyayakap ito mula sa likuran. Nakatalikod ito habang nakatanaw mula sa labas ng glass wall. May bitbit din itong kupita sa kaliwang kamay. Hey, why aren't you sleeping yet? Niyakap siya nito at hinalikan sa labi. Naaamoy niya rin ang hininga nitong amoy alak. I can't sleep kaya naisipan kong puntahan ka dito sa kwarto mo. Bakit hindi ka pa natutulog? Balik na tanong niya sa lalaki. Hindi ito nagsalita at siya ang niyakap pabalik mula sa likuran. Napangiti siya nang maramdaman ng mukha nito na bahagyang isiniksik sa leeg niya. Habang ang kamay nito, marahang hinapuhap ang tiyan niyang maliit pa lamang ang umbok. Are you happy? Sobra. Paano nga ba kita masusuklian sa lahat ng tulong na nagawa mo sa akin? Madamdamin niyang wika dito. It's simple, Lucy. Just love me. Bigla naman siyang natawa sa sinabi nito. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na mahal kita? Bigla itong sumimangot kaya mas lalo lang siyang natawa. Hindi niya sukat akalain na ang isang mafia boss na katulad nito ay nagiging isip bata pagdating sa kanya. Pero gusto ko yung araw-araw ko maririnig na mahal mo ko. Ewan ko sa'yo. Naiinis na hasik niya dito. Mabilis pa sa 4:00 nag-iba ang mood niya. Dahil ang totoo, may nakatagong pangamba at takot sa puso niya dahil naguguluhan siya sa lalaki. Hindi niya alam kung may nararamdaman din ba ito sa kanyang espesyal. Dahil kung tutuusin, siya lang itong palaging nagpapakita ng pagmamahal sa lalaki. Magkatabi silang natulog sa gabing yun. Kinabukasan naman, ay nagising na lang siyang mag-isa sa kama. Bigla namang bumukas ang banyo at iniluwa noon si Magnus. May mahalaga akong pupuntahan ngayon, Lucy. Baka mamayang hapon na ako makabalik. Wika kaagad nito at mabilis na pumasok sa dressing room. Naiwan naman siyang naguguluhan sa inakto nito dahil mukhang nagmamadali talaga ito. Saan naman pupunta ang isang yun? Tanong niya na lang sa isipan habang dahan-dahang bumangon sa kama. Huwag kang magkikikilos dito ha. Babalik din ako agad mamaya. Wika nito pagkalabas ng dressing room. Pagkatapos ay agad itong lumapit sa kanya at kinintalan siya ng halik sa labi. Pagkatapos, sa tiyan naman niya. I'll be right back, baby. May importante lang na asikasuhin si Daddy. Huwag mong pahirapan ng mami ha. Okay, I love you, baby. Wika nito at hinalikan muli ang tiyan niya. Nagpaalam uli sa kanya bago tuloy ang lumabas ng silid. Naiwan naman siyang hindi makapaniwala sa inasta ng lalaki.
hanggang sa namalaya niya na lang ang mga luha niyang pumapatak na pala sa pisngi. Bakit ba nasasaktan ako? Bakit pakiramdam ko ang unfair? Umiiyak na tanong niya sa sarili. Agad siyang bumalik sa kwarto niya at doon nagkulong. Wala siyang balak lumabas sa silid niya dahil biglang sumama ang pakiramdam niya. Naghahalo-halo kasi ang inis at takot sa kanya. Yung tipong gusto niya na lamang maiyak buong araw. Gising ka na ba, Lucy? Buksan mo muna itong pinto dahil may dala akong pagkain. Tawag sa kanya ni Manang Soledad. Agad siyang bumangon at pinagbuksan ito ng pinto. Hindi naman talaga siya natutulog. Nagkulong lang siya sa kwarto. Ano bang nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Tumawag si Sir Magnus at ang sabi niya, mag-ayos ka daw sa sarili mo dahil uuwi siya ngayon at may pupuntahan kayo. Opo Manang, pasensya na po. Medyo masama lang talaga ang pakiramdam ko. Tumango lang ito at nagpaalam sa kanya, habang siya naman naguguluhan dahil hindi niya alam kung ano ang trip ni Magnus sa kanya. Pero agad din naman siyang nagbihis ng medyo eleganting damit at hindi nagtagal, biglang dumating si Magnus. Are you ready? Bungad na tanong nito sa kanya. Saan ba tayo pupunta, Magnus? Sa halipay balik tanong niya sa lalaki, pero hindi ito sumagot at nanatili lang itong nakatitig sa mukha niya. Pagkatapos, bigla itong umiti ng matamis. Malalaman mo rin. Tara. Malapad nitong ngiti at mahigpit na hinawakan ng kamay niya. Habang lulan sa kotse, tahimik lang siya habang nag-iisip ng malalim. Maging si Magnus ay tahimik din sa tabi niya at seryoso habang nagmamaneho. Kung gusto mong matulog, matulog ka muna. May 2 oras pa ang biyahe natin. Hindi siya sumagot. Naiinis kasi siya dito na hindi alam ang dahilan. Isa pa baka bigla niya nalang hindi mapigilan ang nararamdaman niya at masumbatan ito. May gusto ka bang bilhin? O baka gusto mong kumain? Wala, matutulog na lang ako. May halong inis na wika niya dito at mabilis na ipinikit ang mga mata. Narinig niya itong bumuntong hininga. Naikuyom na lang niya ang kamao dahil ang bilis nitong sumuko ni hindi man lang siya nito pinilit. Parang gusto tuloy niyang maiyak. Nakatulog na nga siya ng buong biyahe. Nagising siya nang maramdaman na may humahaplo sa pisngi niya. Pagkatapos, bigla na lang may lumapat na isang malambot na bagay sa kanyang labi. Hey, wake up sleepyhead, we're here. Agad naman niyang iminulat ang mga mata. Unang bumungad sa kanya ay ang gwapong mukha ni Magnus. Nasaan ba tayo? Tanong niya kaagad dito at agad na umiwas ng tingin. Pero bigla siyang natigilan nang mapatingin mula sa labas ng sasakyan. Kaagad siyang lumingon kay Magnus habang pinipigilan ng kanyang mga luha. Pero matamis lang itong umiti sa kanya at bahagyang tumango. Nagmamadali siyang binuksan ng kotse at agad na lumabas. Patakbo siyang lumapit sa gate at walang alinlangan na pumasok doon. Narinig niya pa si Magnus na pinag-iingat siya sa paglalakad dahil baka mapano ang ipinagbubuntis niya. Hindi niya na napigilan ang sariling maiyak habang inilibot ang kanyang paningin sa kabuuan ng bahay. Ang bahay kung saan nakasama niya ang mga magulang. Oh my God! Nanginginig na mahinang sambit niya habang pilit na pinipigilan ng pag-iyak. Do you like it? Rinig niyang wika ni Magnus mula sa likuran niya. Hindi niya napigilan ang mga luha. Tuluyan na siyang naiyak at agad na niyakap ng mahigpit ang lalaki na ngayon ay nakangiti na. Paano? Yun lang ang lumalabas sa bibig niya. Napapahagulgol na lang siya dahil para bang bumalik sa dati ang kanilang bahay. Sobrang linis at mukha namang walang nagbago. Maging ang mga gamit nila, ganoon pa rin ang ayos. Pero ang mas ikinagulat niya ay ang makita ang iilang mga bagong kasambahay doon. I told you na ibabalik ko sa iyo ang lahat ng nawala sa iyo. Simula nito habang hawak-hawak siya sa bewang. Nasa sala sila habang pinagmamasdan ang buong sulok ng bahay. I'm sorry kung naging busy ako these few days. Inaasikaso ko kasi itong bahay mo. Gusto ko sa pagbalik mo'y okay na ang lahat. Malambing nitong wika sa kanya. Naiyak naman siya dahil hindi siya makapaniwala. Ang totoo, pilit niyang ibinabaon sa limot ang bahay na ito dahil ayaw niyang maalala ang sinapit ng kanyang mga magulang. Pero ngayong naging okay na ang lahat, hindi niya alam kung paano magsisimula muli. Naiiyak niyang sinugod ng isang mahigpit na yakap si Magnus. Thank you, Magnus. Alam kong hindi pa sapat ang salitang thank you sa mga nagawa mo sa akin. Paano ko ba susuklian ang lahat ng to?
Hindi naman ako naghihintay ng kapalit. Sapat na sa akin ang makasama ka. Pagkatapos, kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya at pinaharap siya. I love you, Miss Lucy Ignacio. Puno ng pagmamahal na wika nito sa kanya. Mahal mo ko? Of course, I do love you, Lucy. Una pa lang kitang makita, may kakaiba na akong nararamdaman sa'yo. Ako yung tipong lalaki na walang pakailam sa lahat. Sa'yo lang naman ako nagkaroon ng pakailam eh. Kasi kung hindi, nung una pa lang na nagising ako kinaumagahan sa bahay mo, pwede naman kitang iwan at bigyan na lang ng pera dahil sa ginawa mong pagtulong sa akin. Pero hindi ko ginawa. And why? Bigla kasi ako natamaan sa ganda mo eh. Naiinis niya itong hinampas sa dibdib. Tawang-tawa naman ito habang hinahayaan lang siya sa ginagawa niya. Nakakainis ka. Alam mo ba yon? Akala ko kaya ka nagtitiis na makasama ko dahil lang sa magiging anak natin. Tumawa ito at hinawakan ng kamay niya. Pero laking gulat niya dahil bigla na lang may isinuot itong singsing sa kanyang daliri. Let's get married, Lucy. Hindi ako yung tipo ng lalaki na sobrang sweet. Siguro kailangan ko pang sanayin ang sarili ko para sa'yo. But I assure you, mamahalin kita ng higit pa sa pagmamahal na binigay mo sa akin, love. Doon na siya mas lalong napahagulgol dahil sino ba naman ang mag-aakala na mahal din pala siya ng lalaking buong akala niya, wala din itong nararamdaman sa kanya. Pero't eto nga't inaalok siya ng kasal ngayon. Isang buwan nang lumipas, ikinasal nga sila sa isang malaking simbahan. Lumipas naman ng ilang buwan, isang cute at malusog na batang lalaki ang iniluwal ni Lucy. Sa mansyon pa rin sila ni Magnus nakatira, habang ang bahay naman ni Lucy, ginawa nilang bahay bakasyonan.